Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. So, welcome back to our 365 daily devotions. Today is August 11 and today is Sunday. So, this is our 7th and last installment for our current series, which is the anatomy of sin and temptations. So, our last topic for this series is expose or be exposed. So, mamili ka lang. Expose or be exposed. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse natin tatalakayin ay ang 2 Samuel chapter 11 verses 2 to 3. So, in New International Version, one evening David got up from his bed and walked around on the roof of the palace. From the roof he saw a woman bathing. The woman was very beautiful, and David sent someone to find out about her. The man said, "She is Bathsheba, the daughter of Eliam and the wife of Uriah the Hittite." So, in Filipino translation naman, or in Magandang Balita Biblia version. Isang hapon, pagkagising ni David, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Ipinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyo ay si Bathsheba, anak ni Eliam at asawa ni Urias na isang Hittite. So kung naaalala niyo, nabanggit ko ngayong week lang din na itong series natin is parang ano nga siya. Ito rin yung pinaka-discussion namin last Thursday or last Thursday. Dahil yung pinag-uusapan namin doon or yung topic is sa puso nagmumula lahat ng emosyon. And kumbaga yung mga kasalanan, yung puso natin, yung foundation natin. Kaya kailangan natin itong ingatan. So, itong series na to, super lapit niya dun sa topic na yon. And ito rin yung naging example ng youth pastor namin, si David, yung about nga sa situation niya with Bathsheba. And kung ano ba yung mga ginawa niyang mali para lang makuha niya si Bathsheba dahil gustong-gusto nga niya si Bathsheba. Although may asawa na ito, diba? So, nagsimula lang yon sa isang kasalanan which led to another hanggang sa nagtuloy-tuloy na. So, kahit pala si David na super follower ni Christ, diba? Na a man of his own heart, si David na alam mo yon, si David kasi isa siya sa mga figure before na parang tinutularan kasi nga he is a man of his own heart. Pero even though he is a man of his own heart, nagkakaroon pala sila ng kasalanan, nadadala pala sila ng temptation nila. Diba? So, para mas mapalawak pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, be busy doing good. So, si David, kaya ang nasabi rito sa verse, diba? Tumayo lang or nagising siya, bumangon siya sa kama niya, and naglakad-lakad siya sa rooftop. Kaya niya nakita na naliligo si Bathsheba. Pero imagine ninyo, kung si David busy siya gumawa ng mga makabuluhang bagay at bagay na kalugod-lugod sa Diyos, may isipan ba niya ma-curious kay Bathsheba? May isipan niya ba ipahanap or ipaalam yung identity ni Bathsheba? Diba hindi? Kasi kapag busy ka, ako personally, kapag busy ako, wala na akong time for other leisures sa mga ibang bagay, diba? Kahit gustong-gusto kong magliwaliw, kahit gustong-gusto kong humigalang, kahit gustong-gusto ko lang matulog, kailangan kong tapusin kung ano yung dapat kong tapusin. So, I think ganun din naman for other people, at least for some, na kapag busy tayo, yung focus talaga natin nandun lang. And wala na tayong time para gumawa ng ibang bagay, especially ng mga wrongdoings, kasi magiging hassle lang yun sa atin. But the difference nga here is si David, wala siyang ginagawa and bumangon lang siya sa kama.
Kaya niya nakita si Bathsheba na naliligo and kaya niya ito pinahanap. So, ayun na, one thing led to another, di ba? Kahit alam niyang may asawa na ito, di ba, pinurpurso pa rin niya. And isinaalang-alang niya yung buhay ni Uriah, yung asawa ni Bathsheba, para lang makuha niya si Bathsheba, di ba? Ang alam ko, dumating pa sa point na ipinadala niya ito sa war na alam naman nating bibihira or wala talagang makakaligtas, especially when you are put up front. Kasi yung position ni Uriah, ano siya, para siyang great soldier, kilala siyang soldier. And syempre, nung naalala ko nga nung time na pwede na silang makauwi, pwede na siyang umuwi, but then yung mga kasamahan niya is nakikipaglaban pa, diba? So being the great soldier as he is, hindi niya kayang iwan yung mga kasamahan niya. Hindi niya maatim na uuwi siya sa asawa niya, magiging masaya na siya, komportable na siya, habang yung mga kasama niya namamatay sa war na in the first place magkakasama sila talaga, diba? So napakabuting tao or napakabuting figure dito ang asawa ni Bathsheba. But then ayun nga, dahil nga hindi rin siya umuwi, choice niya, diba, dahil ayaw niya iwan mga kasama niya, namatay siya and nakuha ni David yung gusto niya, diba? So nakuha ni David yung result na gusto niya. So evilness or pagiging tamad talaga leads to evil. So take David as an example. Number 2, sin gives birth to more sin. So ito nga yung sinasabi ko kanina pa ulit-ulit. One thing can lead to another, diba? Like for example, kapag na-try mo nang mangupit sa magulang mo kahit piso-piso lang, sa mga susunod kaya mo nang ulitin yan, diba? Hindi lang ang piso, magiging 5, magiging 10, 20, 50. So for as long as nagkakasala tayo, dapat nagre-repent tayo agad para hindi lumalaki yung ulo natin. Alam mo yun, parang walang room sa atin na ulitin yung pagkakamali. Hindi naman sinabing bawal magkamali. Sinasabi rito, be accountable and responsible. And kalakip nun, yung pagre-repent mo and pagbibigay limit sa sarili mo na hindi mo na uulitin. And it is not okay to commit that sin again. And number 3, God likes expose. So for our application part, number 1, be busy doing good. Number 2, do not be a hypocrite. And number 3, expose or be exposed. So for our discussion part right now, after watching this devotion, we should be able to identify the reasons as to why do we need to repent as soon as possible before it is too late. So ayun lamang po for our devotion for today, and I hope na may natutunan tayo. So may God bless us all.